Sige, samahan niyo na lang po. Sir, samahan niyo na lang po. Nakakabit pero yung one word. Buka ka na. Taas ko. Buka ka na. We're gathered here today in the sight of the living God and in the presence of many witnesses to join. Let us pray. Heavenly Father, we come before your throne of grace, and being adopted of your children. We know that you love us and you listen to our prayers. We ask you, as we are gathered today for this wedding ceremony, we trust that something deeper than this event, longer than our lives and place, as Jonathan and Chrysel are united. Amen. We may be all seated. Muna po tayo. Jonathan, do you take this woman to be your wife, to love her, to comfort her, honor her, and to provide for her? Cling only to her as long as you both shall live. Jonathan? Yes, Pastor. Chrysel, you take this man to be your husband, to love him,
honor Him, submit to Him, cling only to Him. As long as you both shall live. Jonathan, you may now take your right as both of you please come forward. God said that I will make a helper suitable for him. To be alone. Hindi po daw mabuti sa nais ng Lord na malaman po natin ang kanyang prinsipyo ng happy and successful marriage. Number one, to have a happy and successful marriage, make God the of your relationship. May tatlong sulok. Sa baba, kayo yung love triangle. Ang sabi po dito sa Psalms chapter 126. Dahil halimbawa magaling si Chrysler kumanta o talentadong Pinoy si Jonathan. Alam niyo naman ang mga Pilipino mahilig sa talentadong Pinoy. No? Kaya na in love. Pero hindi po yan yung pinakamalalim na pag-ibig. Shadow yun. Kasi pag nawala na yung physical attraction, yung admiration, hindi mawawala na rin yung pag-ibig sa isa't isa. Kaya tinuturo ng Bible, yung genuine love. No? Ang genuine love pinakita ng Diyos. Ayaw bilang tao. Sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. At sa Romans chapter 5 verse 8, sabi ng Bible, inibig tayo ng Diyos nang tayo'y makasalanan pa. That is genuine love. Hindi tayo inibig ng Diyos dahil guwapo tayo, maganda tayo, mabait tayo. Inibig tayo ng Panginoon dahil ang Diyos ay pag-ibig. Wala siyang nakita sa atin na physical attraction or admiration. Tingnan po natin, 7, this is the genuine love na itinuturo ng Diyos. Bakit pinakailangan natin paniwalaan ng love? Tunay na pag-ibig, walang ipapanggi ang Diyos. Kaya may Bible na kapag lumapit tayo o patuloy tayo lumalapit sa Panginoon. Mapagpasensya. No? Kapag ikaw ay nagmamahal sa iyong asawa, wala naman po, no? Kaya itutuloy po natin ang kasadang Jonathan and Chrysler. Chrysler, pwede bang dadako po tayo sa kanilang marriage vows. Jonathan, meron ka ba? Okay. Sige, sabihin mo ngayon kay Chrysler at nang marinig ng inyong ninong, at ng inyong mga magulang. Okay. My dearest Chrysler, standing here today, I am filled with gratitude and joy. From the moment we meet, I knew you were someone special. You are my best friend, my confidant, and the love of my life. I promise to love you unconditionally, to support you in every way, and to be there for you in times of joy and sorrow. I vow to cherish every moment, be sure, and to create a lifetime of memories together. I will listen to you with an open heart, respect your dreams, and stand by your side through all of life's challenges. I promise to be your rock,
your safe heaven and your biggest fan. You make me a better person, and I am so grateful to be walking this journey with you. I love you more than the words can I say, and I am honored to become your husband. Forever yours, Jonathan. That's all. Wow, palakpakan po natin si Jonathan sa kanyang walang... Hello. First of all, I want to thank you for all that you've done for me for the past 4 years. 4 years ago, when our relationship started unexpectedly, I wasn't expecting that time, but God already answered what I'm praying for the longest time. Ever since, I am independent sa lahat ng bagay. But when you came, you never let me do things alone. Ngayon, masasabi ko na hindi ko na kailangang gawin lahat ng bagay ng mag-isa. May kasama na akong magdesisyon. May kasama na akong gawin yung mga bagay na hindi ko kailangang gawin ng mag-isa. Indeed, my prayers were answered. We've been through a lot of struggles and hardships. At LDR yung pinakamahirap na pinagdaanan natin para sa akin. But we survived at alam kong masasurvive natin lahat basta si Lord yung sentro ng relationship natin. From this day, I promise to love you, take care of you. I will try my best para pagsilbihan ka. Ipagluto ka kahit alam kong mas magaling kang magluto kaysa sa akin. I will do my best to be the best wife for you. Until now, I am amazed how God answered our prayers. Lahat ng pangarap natin dati, unti-unti natutupad with God's grace. I might not be the perfect partner all the time, but I will try my best para maging mabuting asawa sa'yo. Again, thank you love sa lahat ng sacrifices na ginawa ko para sa atin. Please know that I appreciate you always, and I'm proud of the man that you've become. Lagi akong nagpapasalamat kay Lord dahil binigyan niya ako ng partner na sobrang haba ng pasensya, which loves me. Optimistic and strong, lalo na kapag may times na namihina ako. Sobrang kalmado sa lahat ng bagay, lalo na kapag nag-overthink ako. Thank you for reassuring me that everything will be okay. Lagi akong magpapasalamat kay Lord dahil finally, binigay niya tong araw na ito sa akin. It might took a long time, but God gave it at His right time. I will be forever grateful for your life, love. I love you and happy birthday. Happy birthday, Brother Jonathan. Pagbuklod ng dalawang puso ng akong tapat na nagmamahalan. Ito ay gawa sa ginto na sumasagisag ng kadalisayan na dapat maghari sa inyong pagsasama. Parcel, Binibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. ng aming dalisay na pag-ibig sa iyo. Papakasal ako sa iyo Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, Anak, Anak, at ng Espiritu at ng Santo. Espiritu Santo. Sa sasabihin ko, Jonathan, Jonathan, ibinibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo Nagpapakasal sa ako pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, Anak, Anak, at ng Espiritu at Santo. ng Espiritu Santo.
kanina ayaw pumasok. Mukhang hindi kay Jonathan. Rizal, alam mo ba kung ano ang kahulugan na ang belo ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbuo ng isang pamilya. Inilalarawan din ito ang bukal sa loob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawa. Sa kanyang asawang lalaki sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuing pamilya. Jonathan, alam mo ba kung saan ginagamit ang cord o tali? Ang aras ay simbolo ng pagpapalang nagmumula sa ating Diyos. Ito ay bibigay ng lalaki sa babae bilang isang pangako na ang lahat ng kanyang ari-arian at tinatangkilik ay magiging paghahari na rin ng dalawa ng kanyang asawa. Tanggapin ninyo ang simbolo ng pagpapala ng Diyos. Jonathan, maaaring mo bang ibigay kay Quaisel ang aras na to bilang magiging tagapag-ingat ng pagpapalang pinansyal na pagkakalog sa inyo ng Panginoon. Bigyan mo kay Quaisel. Sino po ang may hawak ng Biblia? Ang Biblia ay salita ng Diyos. Tanggapin ninyo ang kaloob na ito bilang matibay at matatag na pundasyon ng inyong pagsasama. Nawa ito'y gamitin ninyo sa inyong tahanan bilang bukal ng kalakasan at pag-asa, gabay ng buhay at sandigan ng inyong pagmamahalan. Pwede bang sabihin nyo, Jonathan, Rizal, tinatanggap po namin ang salita ng Diyos bilang aming gabay, ilaw, at matibay na sandigan ng aming pagsasama. And now let's proceed to the signing of marriage contract. Music tayo dyan. Naku ba tayong music dyan para sa signing of marriage contract?
Lord sa lighting of unity candle. Jonathan Chrysler, kunin ninyo ang kandila bilang simbolo ng inyong ilawan. Ang sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Ang ilaw ay simbolo ng liwanag ng buhay, pag-asa at kalakasan. Jonathan Chrysler, kailangan ninyo si Jesus bilang ilaw, gabay ng inyong buhay, kaya sindihan ninyo ang inyong kandila bilang simbolo ng inyong tunay na pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo na siyang ilaw ng inyong buhay. Again, Jonathan, maraming problema, pagsubok ang buhay sa pag-aasawa. Maaari kayong panghinaan ng loob, mawalan ng pag-asa, magdilim ang inyong pag-iisip o buhay at mamatay ang inyong ilaw na simbolo ng liwanag ng inyong buhay. Maaari pang patayin ninyo ang inyong ilawan. Sige, patayin ninyo. Sa panahon ng mga problema sa buhay, sometimes dumarating ang karinglan sa pagsasama ng mag-asawa. Pero nais ko, ang sabi ni Jesus muli, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang nagbibigay ng liwanag, pag-asa, kalakasan at tagumpay ng pag-aasawa. Ang lumalapit sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. Ito ang palaging paanyaya sa inyo ng ating Panginoon Jesus at dapat kayong lumapit sa Kanya. Muli sa panahon ng mga pagsubok, problema at karinlan ng inyong relasyon, tanging si Jesus ang makakatulong sa inyo. Kaya muli, bilang simbolo ng paglapit ng Jesus, sindihan ninyo ang inyong ilawan. Palakpakan po natin sa Michael and sabihin mo yung gusto mo sabihin sa magulang mo. Sasalamat pa rin po. Thank you sa pag-aalaga sa akin simula ng bata. Gusto ko magpasalamat kasi pinalaki niyo ako maayos at nagpapasalamat ako kasi kung ano yung na-achieve ko ngayon dahil yun sa inyo. Lagi ako magpapasalamat kay Lord kasi yung kaming magulang ko. Sa lahat ng desisyon ito, sinuportahan ko ako. Salamat kasi dahil sa inyo yung strong ako. Hindi niyo ako pinigilan sa lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko. Simula nag-aaral ako. Magkatrabaho ako at kahit yung pagka-abroad ko. Thankful ako kay Lord kasi nandyan kayo lagi para sa akin, para sa aming magkakapatid. Ngayon, mag-aasawa lang ako pero yung support ko sa inyo at yung kapag kailangan nyo ako, dito pa rin ako. Thank you so much, Mama and Papa, and I love you.
kapatid. At pinalaki niyo kami mabuting tao at may tao sa Diyos. And mahal naman po kayo. Yun lang naman at susuportahan kayo sa lahat ng aking mga kaya. At maraming salamat sa lahat mga sacrifice. And yun lang po. Thank you so much. Tinatawagan ko si Pastor Mel po. Yung mga ninang, pwede po. Sabi ng Bible, ano mapagpalain ang ating kamay, ay pagpapalain din naman ng ating Panginoon. Pastor Mel? Opo, extend po natin yung ating mga hands. Tanda ko lang yung blessings ng sa atin ay kung sa kanila, daily ng Panginoon Diyos. Pray po natin ng pagmamahal. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya. Ito po yung regalo niyo, Panginoon Diyos, na ang aming buhay ay magkaroon kami, Panginoon Diyos, ng katuwang kapartner, Panginoon Diyos, at kasama, Panginoon, sa bawat bang ng aming mga buhay. Sa karamdaman man, sa kasiyahan, sa kalungkutan, sa pagpapala, Panginoon Diyos, salamat po sa aming mga kabiyak ay pinagkaloob po sa amin. Ang dalangin po namin, O Diyos, ay patuloy na ang pagpapala ay ibuhos sa kanila, O Diyos. At ang panalangin po namin, Panginoon, ay lagi namin kayong pasalamatan sa lahat ng biyayang ito. O Diyos, sa iyo nagmula ang buhay, kayo ang may akda ng buhay, at kayo rin, Panginoon Diyos, ang nakakaalam ng aming mga buhay. Kung saan kami patutungo, saan ang aming direksyon, Panginoon Diyos, ay ilawan niyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng liwanag na nagmumula sa iyong anak na si Jesucristo, na aming pong Panginoon at tagapagligtas. Nais namin, Panginoon Diyos, sa kanilang mga plano, sa kanilang mga binabalak, samahan din po sila, Panginoon Diyos, at ituro, Panginoon, ang tamang direksyon sa kanilang mga desisyon. Nais namin, O Diyos, ang aming buhay, ang buhay ng mag-asawang ito, ay maging pagpapala rin, Panginoon Diyos, at kapurihan sa iyong pangalan, dahil kayo, O Diyos, ang nagtatag ng institusyon na ito, Panginoon, ang marriage na ito, dahil po, Panginoon Diyos, ito po ay aming inialay sa inyo, Panginoon, at pinagpala ng iyong mga salita. Marami pong salamat, O Diyos, patuloy mo silang pagpalain hanggang, Panginoon Diyos, sa iyong pagbabalik. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng Cristo Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor Mel. Tayo po ay tanago sa gobyerno ng Pilipinas ay ipinapahayag ko sa araw na to na si Chrysel and Jonathan ay mag-asawa na. Mabuhay ang bagong kasal! Jonathan, hello. You may now kiss your bride. Yes. Isa pa po daw. Teka, hindi ko pa nakukuha. Bilis naman. Tagal eh na. Teka, wala pa. Nga, aming amang nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa napakagandang araw na ito. Nagpinagkaloob na po kay Jonathan at kay Chrysel. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalang pinagkaloob mo para sa kanilang dalawa, Panginoon. Salamat po at tunay aming amang nasa langit. Lord, tinatanggap namin ngayon ang bendisyon mula sa inyo. Aming amang nasa langit, nawa ang pag-ibig mo, Panginoon, ay sumapuso, Panginoon, ng dalawang ito na ikinasal, at maging Lord, ang masaganang biyayang pagpapala at ang pagnubay at kaaliwan mula sa banal na Espiritu, Panginoon, ang tanggapin ni Chrysel at ni Jonathan at ang lahat ng nakiisa ng higalak, Panginoon, sa kasal na ito. Marami pong salamat, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, dalangin din po namin yung aming pong pagsasaluhan ngayon. Tunay po, Panginoon, hiling namin, isanctify mo ito at pagpalain, maging kalakasan,
ng aming pisikal na pangatawan. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin, Lord, ibinibigay ang lahat ng pasasalamat, kaluwalhatian, tangi sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sila una nagkakilala. Oh, Ano po? tama po ba yan? Sa bahay Any guess pa raw kung saan sila? Tutupay. Sa Pagita Street. Ayun. Anong barangay? Barangay Central. Sino ba yan? Barangay Central. Sino ba yung sumagot? Sino yung sumagot? Yung kapatid. Ayan. Sa kanilang bahay daw. Mukhang, bakit sa bahay nila? Doon nagbo-board. Kaya. Doon pala nangupahan. Doon pala niya unang nakita si Zen, no? Na dapat first sight ata to sa ating bride eh. Kala ko may utang ng renta. Ay, joke lang po. Ayan. Third question. Kaya parang mga kapatid lang yung ano. Wala po ba dito sa table na to? Dito ba sa table na to, meron po ba? Sino daw po yung unang umiinit ang ulo sa kanilang dalawa? Silang mabait. Daw po silang mabait. Tama si Mami, pareho silang mabait. Yan, Sorry. tama. Pero sino po? Sino po? Meron yan, kahit isa. Sino po? Si Chrysel. Si Chrysel. Ano po pangalan? Ninang Idin. Partner, tama ba yun si Crystal daw? Opo, si Chrysel daw ang unang uminit ang ulo. Pakilala muna tama sa Pamangkin. pamangkin. Size 9. Nice na. Size 9 daw ba? Any guess? Any guess daw, any guess? Any guess? Any guess daw? Size 9 yung unang sagot po. Dito sa table na to. 10 daw, 10. Size Any 10. guess? Any guess? 6 and a half. 6 and a half. Hindi po. Size 8. Size 8 daw. Size 8. Tama po. Size 8 po ang paa ni Nathan. Parang hindi pang ano, no? Kasi isipin mo usually... And Mrs. Henyoso, mabuhay ang bagong kasal! Wala ba tayong music yan? Before you sit down, Nathan, no, we would like to call up front Mami Yolanda. Mami Yolanda for the mother and groom dance. Remember how sweet when you danced on my feet. Now you stand on your own. You'll always be my little girl. Pwede ba natin palapakan sila? Mas malakas daw po. Always you're mine, forever you're mine. Nothing, sunshine you're mine, best. And I'd say I do for the rest of my life with all that I And have. now, Look into my eyes. I'll give you half of my whole life. And I'll say I do for the rest. When the sky is falling, I promise you.
Second song pa lang po ito. Gusto tayo sa babae kasi lalaki ate. Papalitan mo pa? Their shared future and for the shared future and their life together as one. Yan. Sabi daw po, the more na mas malaki ang isusubok, the more na mas malaki daw ang pagmamahal. The sharing of these gifts symbolizes your willingness to fulfill each other's needs, creating a bond so simple yet so strong. Kiss pa. Nauna po. Ang bilis naman! Hindi ko ba kami tulungan? Hindi pa po kami natalo eh. 5 seconds po, no? Sige, 5 seconds. 5! 4! Kuya, ano pa nga pala yung ano? Gusto ka lang, gusto ko na rin ako. Hindi pa ako lang kumain. One more, look at one, two, smile. One more. Ready? Pastor, normal sa mag-asawa yung may konting takbuhan, may konting kawalan, pero para sa akin, normal lang yun. Pero ang aming, ang paniniwala ko dyan, kami ni Mrs. Gano'n kaaway, pero hindi ko na pinalalapos ng kinabukasan. Kailangan bago matulog, maayos na yung kawayan nyo, ano? Magkasundo lang din kayo. Ayos na laban. Okay na. Tapos, ito pa ang masasabi ko sa inyo na kung ano yung ayaw gawin ng asawa mo, Nathan, ikaw lang gumawa. Kung ayaw yung maglaba, trabahoy mo. Para wala nang away. Yun lang naman ang ano, kailangan palagi mag-uusap. Ang importante yung communication sa bawat isa. Kasi kami ni Mrs. 31 years na, no? Pagka kami may problema, nag-uusap ako ng problema. Pero parang 20 years na kami tinag-uusap kasi wala kami problema. Basta, ang importante yung communication, lagi mag-uusap kung ano man ang problema, maganda o pangit, pinag-uusapan lagi. Congrats sa inyo. Personally, sasabihin ko sa inyo. Pero nagdi-date tayo. Pero ang masasabi ko lang, sa inyong dalawa, para hindi kayo... Ayan. Lagi ko sinasabi ito sa mag-asawa. Yung huwag tayong masyadong mag-expect sa isa't isa. Kasi pag nag-expect tayo, pag hindi natin naibigay, doon tayo nag-disappoint. Ganito na lang gawin mo. Kung ano yung sa tingin mo, makakapagpasalitan, makakapagpasaya kay Christ. Gawin mo. Ikaw din, Christ, kung ano yung makakapagpasaya sa kanila, gawin mo. Pag siguro ganun pareho kayo, siguro mababawasan yung away. Kasi yun yan, sabi namin
ang pagmamahal ay hindi, ang genuine love ay hindi makasarili. So, lagi nating iisipin, yung nakakapagpasaya sa atin. Tingin ko pag ano ang ating inisip at ginagawa, nga sabi ko, malelesin yung away, tama ba? So, mag-usap na lang tayo minsan ng question kasi marami pa akong gusto sabihin. Ayan, God bless you. Dahil ito na talaga. Matagal mo piniyak, nandito na tayo, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Si Lord lang. Kaya ako thank you talaga kay Lord kasi, di ba, lahat ng tiyak mo dito na. Inasal na kayo. Tsaka thank you sa inyo dalawa kasi hindi nyo sinukuhan isa't isa. At tsaka, lalo na sa mama at papa mo, palagi akong thank you sa inyo. Kasi dito na tayo. At saka, laging sentro nyo lang lagi si Lord sa kasama nyo. Tsaka, mahalin ko lang yung isa-isa. Yun lang. Naiyan ako tuloy. Sa ating mga pamangkin, mga anak. Salamat. Giselle, welcome ka sa pamilya namin. Sana'y magsama kayo habang buhay. And God bless you. Kasi katulad ng sinabi ko sa'yo, lagi kong paalala. Unahin mo ang Lord sa buhay mo at magiging successful ka. As ikaw yung nakakilala sa Panginoon. Kakayin mo si Jonathan. Ikaw naman, Jonathan, welcome ka sa pamilya namin. At katulad ng sinabi ko sa iyo, alam ko, nag-usap na tayo ng matagal. Alam ko, tinanggap mo rin ang Panginoon. At magiging matatag kayo, lalago kayo sa pananampalataya. Kung ngayon magkasama na kayo na magsisimba, maglilingkod sa Panginoon. Hindi ka na nag-isa, Chrysler, na sikapin na talaga na maka-attend kayo every Sunday. Kasi sa pakikinig at pakinig ng salita ng Diyos, doon tayo nagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya, ang magpapayo lang, mahalin niyo ang Diyos ng buong puso. Alam ko, mamahalin niyo ang isa't isa. Ayun lang po. Maraming salamat, anak, sa lahat ng suporta mo sa amin. Ang pagpalain ka ng Diyos.
At katulad nga, ang Panginoon ang siya ng sentro ng inyong pagsasabi. Siguro, this is the first time na magsasalita ako inulit na tulad ng nabanggit mo kanina na we're just always backing up on you. Na kahit anong desisyon na ginusto mo sa buhay mo, may hinayaan ka namin at pinagbigyan dahil alam ko naman na ikaw ay likas na may talino na mas higit pa kung ano man meron kaming katalinuhan ng mami mo. So, sana patuloy mo lang yan at sabi nga doon sa kasabihan, love conquers all. Alam mo naman, prior to your relationship with Jonathan, there are so many, ibig sabihin maraming nag-uupos. Pero bilang magulang at tatay mo, isa lang ang sinabi ko sa kanila. Siya ay nasa tamang edad na at yan ay pinag-aral ko para malaman ang lahat ng tamang desisyon sa buhay. So sana itong pagkakataon na ito ay maging tama at hanggang sa huli ay kahit wala na siguro ko o kami ni mami mo, nasa na hanggang sa huli kayo pa rin. At isa lang ang may bibiling ko para umaba ang inyong pagsasama, isa lang ang sikreto sa buhay ng mag-asawa. Kailangan magkaroon kayo ng acceptance sa bawat isa. Siguro alam mo yung ibig ko sabihin, acceptance, even sa paniniwala sa Diyos or sa mga kamalian natin mga tao. Hanggat hindi tayo marunong tumanggap ng kamalian, tayo hindi mapupunta sa tamang daan. So, yun lang, sana maging pangalakan niyo yung salitang acceptance. Maraming salamat po sa thank you very much sa lahat ng umatid sa kasal namin Franco. Sa mga ninang at ninang at kapatid ko. And especially to Tito Lita. Thank you very much. Mami. So, sana po nagbigay po kayo lahat yung araw na ito. At yun lang po, kapatalaman po sa mga lahat ng umatid sa kasal natin ito. Yun lang. Thank you po. Celebrate our new beginning. Salamat po kay Lord sa buhay ng bawat isa na nandito. Ayun lang po. Thank you din po sa lahat ng well wishes mo and prayers mo para sa aming mag-asawa. Masahan po ninyo na dadalhin namin lahat ng advices and prayers mo para. Thank you so much po. God bless us. And thank you, Sel and Nita. Ano lahat? Okay, 1, 2, 3. Happy? Best? Mas malakas pa po. Happy? Best? Ayan. Isa pong malakas na palapak ulit sa ating Lord. I'm Brian. I'm John. God bless and have a wonderful day to everyone. Ingat po, umuulan po. God bless us all. God bless us all po.
Thank you.